Okay, so good day everyone. Welcome sa aking YouTube channel. So for this day, ang itatakal naman natin sa ating lecture is Newton-Raphson method. So sa lahat ng method na na-discuss natin, ito yung siguro may pinakamadaling calculator technique. Okay? So for our general formula, ito ang ating general formula. X sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n over f prime of x sub n. Ibig sabihin, mag-differentiate tayo. Okay? So, for me, ito yung pinakamadaling method. Magkakatalo lang talaga tayo sa differentiation. Okay? So, since kailangan natin ng differentiation, itong equation na given, i-differentiate muna natin. Okay? So, ang differentiation ng 15x squared is 2 times 15, 30x. Okay? So, 30x plus, mawawala si x, so 5 na lang. Okay? So, ito yung f prime of x natin. Okay? So, punta tayo ngayon sa calcu. So, i-zero muna natin siya. Okay? Kasi ang gagamitin natin dito is si ons. Okay? So, first things first, ang gagawin natin, lagay natin yung ons minus itong parenthesis. Lahat ng x, papalitan natin ng ons. Okay? So, sa taas is yung original equation, 15 ons squared plus 5 ons minus 17 over yung f prime of x. So, 30 ons plus 5. Okay, so parenthesis dito. Okay. So, ngayon, punta na tayo sa ating table or Excel. So, makikita natin dito sa ating Excel file, dalawa lang yung ating column. Si n tsaka si x sub n plus 1. Okay? So, actually, si n, i-disregard na natin to eh. Kasi, ito yung number of iterations natin. Okay? So, delete na natin to. Delete. Tapos, ito, copy natin dito. Tapos, delete natin to. Tapos, no border. Okay. Wait. Okay. So, dalawa lang. Yung number of iteration, tsaka yung x sub n plus 1. So, paano gagawin natin sa calcu? Hindi tayo magka-calc. Equal lang. Equal. Okay? 3.4. Yan na yung una nating iteration. Okay? 3.4. Then, equal lang uli. Okay. 1.779. 1.779. Then, equal uli. Equal. 1.1047. 1.1047. Okay? So, equal lang uli. 0.9257. 0.9257. Okay? Equal lang uli. 0.91098. Okay. 0.91098. Then, equal lang uli. Diba? Madali lang. Equal lang ng equal. 0.91088. 0.91088. Okay? So, equal uli. 0.91088 pa din. 0.91088. Then, equal. Pag pinipindot natin si equal, as we can see, hindi na siya nagbabago. Okay? So, once na hindi na nagbago yung value sa ating calcu, yun na yung final answer. O, diba? Madali lang siya. Madali lang si Newton-Raphson method. So, kung hindi naman kailangan ng table, kailangan lang ito.
Pero most likely kasi, in our exams, kailangan yan ng table. Okay, so sa amin, ito lang yung table na kailangan. So, pag di na nagbago, okay ka na. Madali lang siya sa Calcu. Okay, so next example tayo. Okay, so ito na yung ating next example. 5x squared plus cosine x minus 3. So, kailangan mo na nating hanapin yung derivative nito or yung f prime of x. So, ang derivative ni 5x squared is simply 10x. Okay? Ano ba ang derivative ni cosine x? Okay? So, negative sine x. Sine x. Then, si 3, mawawala na yan. So, ito yung f prime of x. So, punta ulit tayo sa ating Calcu. I-clear muna natin. Okay. Set yung ans natin as 0. Okay. Pag pinindot mo si ans, ano yung sagot? 0. Okay. So, ans minus. Okay. Since may cosine pala tayo dito, which is a trigonometry, magre-radians muna tayo. So, shift, set up, 4. Okay, naka-radians na yung ating Calcu. Minus, yung original equation sa taas, 5 ans squared plus cosine ans minus 3. Then, 10 ans minus sine ans tapos close parenthesis. Okay? So, punta ulit tayo sa ating table or sa Excel file. Okay, so nandito na tayo. Okay, so simply, tulad ng ginawa natin sa first example, pindutin nyo lang yung equal. Oops, nag-math error siya. No, bakit? Ano yung nakita? Ano yung mali sa atin? Okay. Okay. So, since may 0 kasi. Okay. So, pagka ganyan, i-set tayo. I-set natin as 1 ang ating ans. Okay. So, ans 1. Okay. So, ans minus. Balik ulit tayo. Ilagay natin yung ating formula. Ano ang ating formula? 5 ans squared plus cos ans minus 3. Bakit na gano'n? Kasi yung denominator natin, magzi-0 siya. Diba magiging undefined yun? So, kailangan nating palitan yung unang value. Okay, so sine ans. Tignan natin ngayon. Equals. Diba may first value na tayo? Which is 0.7226. Sorry. 0.7226. Then, equal ulit. Equal. 0.6676. 0.6676. Okay. Equal ulit. 0.6653. 0.6653. Okay, then equal ulit. Same pa din. Same pa din siya. So, equal ulit. Okay, so this time hindi na nagbabago kahit ilang pintot pa tayo. Okay, so ang final answer natin is 0.6653. Ayan, kung hindi naman given kung anong method ang gagamitin nyo in your exams or quizzes, mas okay talaga ang Newton-Raphson. Kung kaya nyo namang mag-differentiate, kahit ito na lang ang gamitin. Since ito yung pinaka-safe, tsaka pinaka-magandang gamitin. Since puro ans lang ang gagamitin nating variable. Hindi na tayo magse-set, hindi na natin ipo-program si Calcu. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo dito sa ating lecture. Thank you and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys.